In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alchem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan ito? Sumagot si Jesus. Tanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus. Hindi namin alam, sinabi ni Jesus sa kanila. Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Sabado ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon at pagunita sa mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Sa mabuting balita ngayon, tinanong ng mga punong saserdote, eskriba at matatanda si Jesus kung saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa halip na hanapin ang katotohanan, mas iniisip nila ang kanilang reputasyon at kung ano ang sasabihin ng mga tao. Dahil sa takot at katigasan ng puso, hindi nila tinanggap ang katotohanan na sa harapan na nila. Maraming tao rin ngayon ang nakaririnig ng salita ng Diyos. Ngunit pinipili pa ring huwag sumunod dahil mas mahalaga sa kanila ang opinyon ng mundo kaysa sa kalooban ng Panginoon. Bilang mga Romano Katoliko, tinatawag tayo ni Kristo na maging matapang sa pananampalataya at manatili sa kanyang pag-ibig.
At kahit salungat ito sa uso o kagustuhan ng karamihan. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni Judas, pinaalalahanan tayo, kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ito ang misyon ng bawat Kristiyano. Hindi tayo tinatawag upang husgahan ang mga naliligaw, kundi akayin sila pabalik kay Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal, panalangin, mabuting halimbawa at katotohanan. Halimbawa ng mga santo, si Saint John the Baptist ay buong tapang na ipinahayag ang katotohanan kahit humantong ito sa kanyang kamatayan. Si Saint Francis of Assisi ay nagbalik loob at naging buhay na halimbawa ng kababaang loob at pagmamahal sa Diyos. Si Saint Mother Teresa of Calcutta ay naglingkod sa mga may sakit, mahihirap at mga itinakwil ng lipunan bilang tanda ng habag ni Kristo. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko? Manatiling tapat sa banal na misa at mga sakramento. Madalas tumanggap ng sakramento ng kumpisal. Magdasal araw-araw, lalo na ng Santo Rosario. Magpakita ng habag sa mga nag-aalinlangan sa pananampalataya. Iwasan ang kasalanan at mga gawain na nakalalayo sa Diyos. Maging saksi ni Kristo sa tahanan, sa trabaho at komunidad. Tulad ni Abraham na tumalima sa Diyos, tayo rin ay pagpapalain kapag pinili nating sumunod sa Kanya. At nang may buong pagtitiwala at pananampalataya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Tulungan mo kaming manatili sa pag-ibig ni Kristo. At maging tapat sa pananampalatayang Katoliko. Sa gitna ng mga pagsubok ng mundong ito, inialay namin sa iyo ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Ipagkaloob mo po ang agarang kagalingan ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Bots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Reno, Raymond Lawrence, Faith, Rochelle, Irene, Ami, Josepena, Elvera, at ang aming buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig,
at nakapanood nito na may mga karamdaman. Pagpalain mo ang lahat ng pari, relihiyoso at relihiyusa. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elinda, at lahat na lingkod ng simbahan. Pagpalain mo rin ang pamalaan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Kaawaan mo ang mga yumao, lalo na sina Pope Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Pagkaluban mo sila na walang hanggang kapahingaan sa pamamagitan ng makapangyarihan, sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, karamdaman at anumang panganib sa katawan at kaluluwa. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!